Ito nga sir, nagpapatuloy yung tensyon dyan sa Middle East and noong ang mga nakaraang araw may pagbabanta si Trump sa Iran na kung hindi anya bubuksan tong Strait of Hormuz, impyerno ang ipararanas ni Trump. Pero ngayon sir, merong kakapasok na balita na parang tawag nito, hindi nabobombahin ni Trump ang Iran. Parang tinigil niya na. Ano ang update doon Sir Flo? Okay, eto, actually, kakarating lang din ito, ang balitang ito, no? Just a couple of hours ago ng 6 o'clock. So that means 4 o'clock ng US Eastern Time. 4 o'clock dito, 6 o'clock pumasok yung news. So, 2 hours naman before doon sa kanyang deadline. This was sabihin na lang nating interim, parang emergency deal brokered by Pakistan. Upon the request of the Pakistani government, pumayag si Trump ngayon na i-hold muna habang inaayos nila yung mga, well, sabihin na lang mga talking points on where they can agree, both sides, no? Kasi ang background niyan nung A5, so that's like 3 days ago, or 3, ano ba ngayon, 7 dito. So 2 days ago, nag-submit ang US ng proposal, a 15-point proposal na tinanggihan ng Iran. Nag-counter sila the following day ng 10-point peace plan na tinanggihan naman ng US. So, kaya parang tuloy na sana yung pagbubomba. Well, hindi naman sana, no? Tuloy na as per the plan of the US President. Pero naki-intervene nga ang Pakistan, kaya itinigil muna. Now, pinipilit pa rin ni President Trump na i-open yung Strait of Hormuz sa kasagsagan nitong temporary ceasefire na ito. Hindi naman lang tinatawag na ceasefire, parang naka-hold lang muna yung pagbubomba. So, condition doon, i-open ang Strait of Hormuz. No more, no more lasting agreement. But itong 2-week period na to, kaya pumayag si President Trump on the condition na i-open nga ang Strait of Hormuz para nga doon sa transport or passage ng mga tankers carrying oil and other valuable merchandise or products, both sides, no, in and out, no, palabas, going to their destinations, at saka papasok din sa kanila dahil yan ang major passage, going to ilang countries ba nandyan? 6, going to 6 countries, ipampito yung Iran. So kailangan din nila ng parang passage nga or mode of transportation for those products. Opo, iyon. Ito sir, maibalik natin noong mga panahong nagbabanta pa si Trump. Nung sinabi niya yun sir, na yun nga, pag hindi inopen yung Strait of Hormuz ay talagang impyerno yung ipaparanas daw sa Iran. Palagay nyo ba Sir Flo, talagang tututuhanin nyo ni Trump yung threat na yun, Sir Flo? Yeah, yan ang okay. Ako neither defending him, never attacking him. Neutral lang, so obserbasyon lang natin. But ang pinaka-latest nga na nagre-react sa kanyang mga pronouncements, pati si Santo Papa na nga nagre-react na rin. Kasi ang pinakahuli niya is i-erase niya nga the entire civilization. Sabi nga ni Santo Papa, that's unacceptable. Now, here is the, sabihin na lang nating enigma. Hindi malaman ngayon ng mga kakontra ni Trump on how to handle him. He is so unpredictable. He is very unconventional. Mahirap siyang basahin. Hindi natin alam sa ngayon na nag-uusap tayo na kung yung sinasabi niya ba puro lang yung panggugulat, pananakot, or talagang tututuhanin niya. Walang nakakaalam Kasi pwede mo siyang i-test which, other situations in the past sinubukan. Parang si Maduro sa Venezuela. O tinry, hindi yan, hindi aatake yan. O nag-gather na siya ng mga enough warships sa Caribbean. Wala yan. O, anong nangyari? Paggising na lang niya isang gabi, kinaumagahan, wala na siya sa Venezuela. So, napakahirap. Kaya hindi natin alam if that is part of his strategy,
which is very effective, or talagang impulsive siya, kabuka ng sinasabi ng kanyang mga opponent, na impulsive yan, pabago-bago isip, ganito, unstable. Pero makita mo, kung talagang, well, napakahirap husgahan ang isang taong katulad niya kasi kung babasahin mo yung kanyang life history, ang dami niya na ring nagawa even sa personal life niya hindi siya yayaman ng ganyang kayaman, magiging bilyonaryo kung wala siyang enough na, sabihin na lang nating enough na galing, no? Enough brilliance or intelligence. Siguro may mga iba doon na magaling dumiskarte. Siguro ang iba doon para bang yung pang survival tactics. But the point is, nag-survive siya. Now, is he using that effectively in the manner of his governance? Ang ganyan ang kanyang governing style? Could be. That's also possible. Katulad nga nitong nangyayari ngayon. Hanggang ngayon, tingnan mo, ang Iran, akala nila puro blaster na yung kanya. Pero hindi man totally nanalo ang Amerika at this point. Pero the fact remains, talagang pilay sila. Talagang 70 to 80% talagang decimated sila militarily. Hindi lang yun. Ang laki ng damage sa infrastruktura nila, which will take years, which will take a lot of billions of dollars para ayusin ulit nila, reconstruct, maliban pa sa namatay, no, loss of lives. So mahirap nga siyang basahin ngayon. So Opo, iyon. Puntahan natin, Sir Flo, yung mensahe naman ni Pope Leo XIV. Sa tingin nyo, sir, ano yung magiging impact nun sa US and sa Iran? And palagay nyo ba, sir, pagka napakinggan nyo ni President Trump, pakikinggan niya kaya yung sinabi ni Pope Leo, Sir Flo? Okay, well, ang Santo Papa naman talaga, kahit naman siguro kahit sinong religious leader magsalita ng ganon, you cannot really blame them, no? We are all for human civilization to flourish. We are all, we value human lives. Kaya siyempre, ikukundi na talaga natin yung ganong mga pronouncement. Kasi hindi nga naman tama yon. Now, I cannot also say anything in opposition sa ginagawa ni President Trump kasi napakarami nating hindi nalalaman. Mga intelligent information kung ano na pinagagawa ng Iran. So, to answer your question directly, marami ang papabor talaga sa sinabi ni Pope Leo. At saka talagang ini-expect na natin yon. Now, kung yun ba makakaapekto kay President Trump, I don't think so. Kasi kahit naman sa tanungan niya sa mga he holds press conferences almost daily. Kahit matanong siya doon, hindi siya tinatablan O may tinatawag pa nga siya na, nagbago na naman ang decision mo. Umatras ka lang naman, naduwag ka ba? Hindi niya, ini-ignore niya yun. Wala sa kanya. So, again, balik ako doon sa earlier statement ko. If that is a strategy, we don't know. But parang nagiging ganun unpredictable nga siya Mahirap siyang basahin. Hindi siya mabasa ng mga kalaban niya. Opo. Ito pala, sir. Diyan sa inyo or sa Amerika, sir, kumusta po ngayon ang sitwasyon? Wala ba, sir, nababanggit si President Trump na, pag hindi pa talaga ito sinunod ng Iran, talagang gagawan ko na to ng aksyon. Wala bang mga ganun, sir, na nababanggit si Trump, Sir Flo? Actually, kung ano yung nababasa ng media, kasi alam mo naman ngayon, interconnected na ang media because of the internet, no? Ando na lahat. Halo-halo na yan. May mga real news, may mga misinformation, may daming fake news. Punta ka ng YouTube, kahit na sa mga online, ang daming sources. But sisiguruhin mo lang na yung pinagkukuhanan mo ng balita bago ka magpanic or bago mo ikalat, is you just have to make sure that that's from a reliable source. Now, kung naapektuhan ba ang mga tao rito, hindi masyado except lang on the political aspect. Yung talagang ayaw sa kanya, which is no matter what happens naman, ayaw sa kanya. Kahit maganda ang magiging
sabihin na lang natin, maganda ang kanyang intensyon. Kasi nga, ayaw niya na merong isang bansa na ginagawang mission yung burahin sa mundo yung isang nation na ano naman, kumbaga kasama yun sa kanilang their mission of existence. No? Kasi lagi naman lang sinasabi, since the theocracy came to power in 1979, led by Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini yung una Khomeini itong latest yung namatay. Is pinangako na talaga nila yan na mag-i-exist lang talaga sila, magiging successful kung mabubura sa mapa ang Israel. 1979 pa yun. So that's 47 years ago. And yet, talagang inuulit-ulit niya. Hindi sila nagbago. Tinapakalma na sila ng mga other Gulf states, which are like ilan sila? 6. Kasi nga, naging progressive Tingnan mo ang Abu Dhabi, United Arab Emirates. Nag-boom ang Dubai, nag-boom ang Abu Dhabi, nag-boom na silang lahat. Ang Iran, kung nag-boom man sila, talagang kakapiranggot lang. And yet, almost all of them have the same resources. Yung sa oil. Sana gumana rin siya, pero hindi nakafocus sila sa destruction ng isang bansa. Yun ngayon ang parang gusto ni Trump na mabura sa isip nila. Kaya nga, they are really being watchful, both the Israeli government at saka US government, na wag talagang magkaroon ng nuclear arms or nuclear arsenal ang Iran. Dahil baka tutuhanin nga nila, buburahin na nga nila talaga ang Israel. Hindi naman po pwede na yun. So, based on that, kumbaga, ang mga tao hati. May mga sabihin na lang natin, pag naniwala ka doon sa rhetoric na ang purpose ni Trump is kasi nga nagde-develop na nga ng nuclear weapon ang Iran at muntik very close na, more than 60% na ang kanilang uranium enrichment, malapit na talagang makagawa ng napakalaking bomba. Kaya inattack nila kasi nga it will cause more destruction, it will cause more ruin at saka mas malaking pinsala ang mangyayari in the future pag hindi napigilan yon. Hindi masyadong apektado ang kabuuan ng Amerika because so far hindi pa naman talaga affected ang mga major prices ng consumer products. Kasi hindi kamukha dyan sa Asia, hindi lang Pilipinas, sa buong Asia, reliant kasi sa sources na nanggagaling sa Middle East ng oil. Dito kasi malaki ang reserve ng Amerika. At meron pang executive order na nilabas siya na i-release yung reserves. Yung emergency reserve nandito sa Amerika. Tapos nagpo-produce pa continuously. Kaya hindi masyadong apektado, although tumaas ng konti ang presyo sa mga pumps. Kasi nga, the increased cost of refining daw, itong mga refineries. So, tumaas ng konti. Pero not to the point na yung mga tao is mag-aaklas na, magwewelga. Hindi pa naman. So, kumbaga hati. I don't know what percentage, kung ilan yung pabor sa nangyayari at ilan yung kontra sa nangyayari. Hindi natin pa alam. Opo, yun. Sir, makumusta ko lang, sir. Kasi dito sa Pilipinas, dahil nga dito sa nangyayaring tension dyan sa Middle East, ito pang sa Amerika, dito tumataas na, sir, yung presyo ng produktong petrolyo, yung mga bilihin. Dyan, sir, sa Amerika, do alam naman natin na mataas yung cost of living dyan. Pero kumusta, sir, yung mga pamilihan, yung mga produkto dyan, yung gasolina, tumaas din ba yung mga presyo, Sir Flo? Tumaas ng konti by a few cents yung mga iba at katulad ng sinabi ko, dahil lang yun, kasi alam mo naman, ang price kasi is being dictated by sometimes speculative factors, no? Nag-i-speculate yung iba kasi andun yan sa mga trading. May mga financial komplikado na yan kung tutusin, no? Parang stock trading, currency trading, meron din silang ganyan kung it will fall under commodities yata. So, andun yung trading nila. So, pino-foresee nila magiging presyo, let's say, of the Brent crude, yan na yung parang pinaka-benchmark, will be like this per barrel in 90 days or in 45 days from now. So, ganito. Kaya,
doon nag-a-adjust ngayon itong mga refining company, refineries. So, nag-a-adjust din yung mga presyo sa pump. May tumataas. Ngayon, pag may magandang resulta, kamukha lang nung mga 2 days, 3 days ago, parang may sinabi si Trump na, oo, nag-uusap na kami ng Iran, ganito, na dininay naman ng Iran. Pero nung sinabi niya na nag-uusap na kami, bumalik yung confidence sa mga traders. So, yung mga stocks, medyo gumanda ang presyo at yung presyo ng oil in the market, ibig sabihin sa trading market, bumaba ng konti. So may mga ganun ba? Nagpapalitan sila ng ganung opinion. But yes, tumaas ng konti sa mga pumps by a few cents. Pero ang presyo ng mga prime commodities, wala. Remain the same. Alright, opo. Dito naman sir sa panig po ng Iran. Kasi parang ayaw nila sir magpatalo din eh. Gusto nilang makisabayan kay Trump or sa Amerika. Palagay niyo ba sir magkakaroon din ng katotohanan yung sinabi nila na parang ito, pagka binomba nyo kami, bobombahin na rin namin kayo. Ano yung masasabi niyo doon sir? Okay, again, napakarami nating hindi alam kasi medyo komplikado naging laro ngayon because nung namatay yung si Khamenei na medyo stable sana, radical lang pero medyo stable. Kumbaga may sabihin na rin natin nasa wastong pag-iisip. Medyo radical nga lang siya. Nabura na namatay. Pumalit itong anak na sabi nila na mas radical kaysa sa ama. Tapos ang daming mga radical diyan sa IRGC. Yan talaga ang mga nagpapatakbo. Yan yung mga, sabihin na lang natin, well, by that word alone, radical. Talagang, isipin mo na lang yung ganito, na you don't care about the future. Kumbaga, yan yung pinagkukuhanan nyo ng, kunya, itong negosyo na to, yung mall na yan, o dyan tayo nagtatrabaho, kung magalit ka sa mayari, pasasabugin mo na lang. Na in the end, ang kinalabasan, lahat kayo naghirap. Then wala na kayong mga trabaho, tapos ang dami pang nawalang buhay. Ganito lang pala, mas importante itong ikukwento ko na lang. Nung ahente pa ako ng gamot, I was a med rep, tapos assign ako doon sa North and South Cotabato. Sa Sultan Kudarat, may isang plantation doon, ramihan. Run by parang affiliated company ng San Miguel Corporation before. Dahil sa galit nila sa management, sinunog nila yung buong ramihan. Not thinking na 90% ng workers ng mill na yon, ng planta na yon, mga kabaro nila, katribo, mga Muslim din. Kung sino naghirap, una-una di sila. Yung mga ganun ba? Kasi nga radicalized ka na masyado, you don't think of the consequences anymore. Ganyan ang nangyayari dito sa mga natitirang liderato nitong mga Iranians. Ang kanila nananaig na lang kung yung makagante, siguro, o nananaig na lang kung minsan yung bang tabla ka na lang. Hindi mo na iniisip na paano sila magre-recover niyan. Ngayon, instead na nakipag-ayos sila nung umpisa pa lang, lumaban sila parang eye for an eye. Sige, laban tayo. Pero hindi naman talaga sila makakalaban. Parang 1:10 ang labanan. Isang tirada nila, 10 ang pinsala sa kanila. So it will take them years. Matigil ito ngayon, it will take them years bago sila makarecover. So, wala. Hindi nila iniisip na yon. Ang kanila na lang, sabihin mo lang siguro, I don't know if you can call it pride. Pero ang tingin ko, dahil nga, mga fanaticism na ba? Paniniwala na. So, yun. Opo, iyon. Ito sir, mga remaining question na lang sir. Dahil nga doon sir sa sinabi din naman ng Iran, hindi ba sir nababahala si Trump na baka gantihan din tayo ng Iran, baka sumugod din dito ang Iran, baka maghanda na kaya tayo, ganon. Wala pa naman ba sir nangyayaring halimbawa, naghahanda na yung mga militar diyan sa Amerika, inaalerto na po kayo, may curfew na, mga ganon. Wala namang nangyayaring ganon sir. Walang nangyayaring ganon, but it's always on the radar, no? Kahit sinong matinong pag-iisip na pangulo ng isang bansa, lalo't bansang kasinlaki ng Amerika at saka ang daming pinsala dito, kamukha nang nangyari nung 9/11, 2001, hindi talaga nagkukumpiyansa yung mga intelligence community, IC.
lahat yan gumagalaw, whether na National Security Agency, CIA, FBI, lahat yan. Kasi kung ang babasihan mo, yung talagang actual na buong puwersa manggagaling sa Iran papunta rito, hindi mangyayari yon dahil napakalayo. This is like more than 6,000 miles na biyahe. Hindi mo may straight mabiyahe. Kahit yung dito na B2 ng mga stealth bomber, nag-refuel pa in transit. Ibig sabihin hindi kakayanin kung gano'ng kalaking tangke mo na pumunta rito. Now, idadaan nila yan sa yung mga radikal na kung may makakalusot, yung mga nagsusuicide bombing, yung nagbabalot ng bomba tapos papasok ng building, yung mga ganon. So yan ang mga binabantayan nila, which is not really far-fetched kasi nangyari na nga, no? 2001, so that's 25 years ago. Yung nangyari sa World Trade Center na nakalusot. I'm sure, iniisip na rin nila yan. At iniisip na rin ng mga intelligence community rito paano i-counter. Kaya ma-expect mo na ang dami ng mga activities related to that. Pero kung ang iniisip ng marami na manggagaling talaga sa Iran papunta rito, palagay ko malabong mangyari. Maliban lang kung may isang bansang tutulong. For example, ayoko namang pagbintangan ang Russia. Kung tutulong ba ang Russia? O tutulong ba ang China? Hindi naman sa air kasi makikita kagad ang daming defenses ng Amerika kundi idadaan nila sa either submarino or sa barko. Madami namang technique yan, madaming ano diyan strategies i-camouflage mo. Kunyari container ship, akala mo container na naman tapos puro na pala bomba, puro mga ganon. I mean, you can just i-enhance mo lang yung imagination mo. No? Para tayo gagawa ng libro, ika nga. No? Ganun. Pero malayo pong mangyari. Opo. Kung ikaw ang tatanungin, Sir Flo, dapat bang sumunod yung Iran? Or hindi, magmatigas talaga sa kagustuhan ng Amerika? Huwag buksan ang Strait of Hormuz, Sir Flo? Yan ang tanong na napakahirap sagutin. Kung ako ang leader ng Iran, ang babasehan ko lang ang aking pride or kung yung aking pansariling misyon. Pero kung inaalala ko ang aking constituents, no, yung aking minamanduan, yung aking mga kababayan, the majority of the Iranian people, kung talaga nagmamalasakit ako sa Iranian people, talagang, kumbaga, I'll give up my hands in surrender. Let's go back yung ating conversation during the World War, the Second World War. Binomba sila ng 2 bomba. Lumaban pa ba ang Japan? No, not even less than a week. Sumurrender talaga kaagad. Dahil alam nila mabubura sila Dahil pag sinundan pa yun, wala na. Ano pang pupulutin mo? Anong future generation na Japan ang may encounter mo? Wala na sila. Di ba? Kaya, nag-keep up sila. O tama, anong naging nangyari? O di nag-boom. So, sana naman, kung mga readers ng history, ang mga Iranian leaders, binasihan nila yun. Kung sumurrender muna tayo ngayon, isang tabi muna natin yung ating pagiging radikal, ibigay natin yan, and then, let's be progressive. Ma-develop tayo. Bahala na in the future. Let's revisit this plan. Kung gusto mo balikan, balikan nyo. Pag hindi, mas mabuti na to live in peace. Pero, again, ano kasi yan, Bumbokir, paniniwala ayoko na lang ulitin dito, but if you do a research, kasi it concerns about yung kanilang deep observance sa kanilang faith. Sabi nga, yung tinahanap nilang yung ika-12 na imam, hindi makakabalik habang hindi nabubura ang Israel. Again, hindi ako religious scholar. Ayokong mag-discuss yan in depth, but isa yan sa pinaniniwalaan nila na hindi magkakaroon ng katuparan yun kapag hindi nawala ang Israel. Kaya talagang aalisin nila ang Israel. Hindi naman papayag ang Israel na mawala sila. Natural. Kung talagang alay na ng United States ang Israel, hindi lang dahil sa maraming Hudyo nakatira rito na mayayaman, ika nga, pero wala namang reason kasi na kontrahin. Kaya dinidepensahan din ng Amerika. So, ayun. Stalemate sila. Kung ako ang Iran,
isipin nilang mabuti yung future generation ng Iranians. Yun, very well said, Sir Flo. O ito, Sir Flo, bago tayo magtapos, siguro, Sir, ano na lang ang maiiwan nating mensahe sa mga nakikinig sa atin ngayon dito sa Pilipinas and even siguro dyan sa Amerika? Ano yung maipapayo nyo sa kanila, Sir, sa kabila nitong tensyon na nangyayari sa atin pong bansa or sa pangbuong mundong tensyon na ito, Sir Flo? Okay, napakahirap din ng sitwasyon, Bumbo Kier, especially for someone like me na involved ako masyado sa community ko rito sa Queens, Filipino community, and I'm trying to reach out to Asian American Pacific Islander communities kasi nga umahawak ako ng 4 na Filipino community organizations. But in addition to that, meron din kaming mga community projects sa kung nasaan ngayon yung majority of my family, nasa Cebu. Alam na susubaybayan ko kung gaano kahirap ang buhay sa atin ngayon. Kasi nga, dahil nga dito sa pagtataas ng presyo ng petrolyo, presyo ng bilihin, pamasahe, lahat apektado. Hindi naman natin makokontrol yon kasi hindi naman tayo mga political leaders ng ating bansa. Ano pa bang ibang sasabihin ko sa kababayan natin kundi either dagdagan natin talaga ang pagtitiis, dagdagan natin ang dasal, at harinawa yung ating mga political leaders na kung totoo yung mga bali-balita, ayoko maging political ang issue natin dito, kung totoo yung mga mali-malitang sinasabi nila, ay sana naman isang araw, isang umaga magising sila. Matigil man lang. Kung hindi na maibabalik, at least wag nang dagdagan. Kasi lalo hindi tayo makakabangon. Kawawa talaga ating bansa.